Natakasan nila Pusoy at Justin ang isa sa mga humahabol sa kanila, ganon rin sila Xavier at Princess. At sa takot ng dalawang lalaki na pakawala ang apat ni Waway ay umalis na lamang sila at baka nakatawag na ng mga kapulisan ang apat. Samantala, nagsisisi si Pusoy sa padalos-dalos nilang desisyon at nauwi sa wala ang kanilang pinapaguran dahil wala silang nakuhang ebidensya. Pangisingisi lamang itong si Justin at inilabas ang telepono na nakuha doon sa isang lalaki na umahabol sa kanila na ayon sa kanya ay baka ito ang magtuturo sa peking kidnapping na nangyari dito sa kay Libby, kung sino ang kasabwat ni Libby. Habang sila Princess at Xavier ay naabutan na ng ulan at bumalik ang mga alaala nila nang iniligtas siya ni Xavier sa pagkalunod at ang pagligtas rin ni Princess sa ginawang modus ng pamangkin ni Pusoy na nagpanggap na nabangga. Yun pala ay ang modus nila ay magtangay ng wallet. Ang pagbabalik alaala nila na iyon ay nauwi sa pag-amin ni Xavier ng tunay na naramdaman dito sa kay Princess na sinabi na ni Xavier na mahal niya ito si Princess. Samantala, mabigat sa loob ni Charlene ang sunod-sunod na pangyayari sa kanyang buhay, lalo na pati si Libby ay ayaw niyang bumalik sa kanilang bahay si Charlene. Ayon kay Mimi ay walang kasalanan ang kanyang ate, kundi si Divina na pinagkakaisahan ang kanyang ate kasama si Sonia at Libby. Habang si Sonia naman ay nakasalubong itong si Attorney Adrian at sinabihan na mag-celebrate na ito dahil mag-file na ng annulment si Raymond sa kanyang asawang si Charlene na isang kriminal at walang kwenta na asawa. Ngiting tagumpay naman si Divina nang ikinuwento ito ni Sonia. Ang sinabi dito sa kay Attorney Adrian at sigurado na makakarating ito sa kay Charlene ayon kay Divina. Inutusan rin ni Sonia si Divina na puntahan si Raymond na kasalukuyang umiinom sa veranda. At dahil umamin si Raymond na hindi niya kayang iwanan itong si Charlene dahil mahal na mahal niya itong kanyang asawa ay gumawa na naman ng paninira si Divina na balak ni Charlene na ipaanol ang kasal nila ni Raymond at si Adrian pa ang abogado mismo. Nagwawala si Raymond sa narinig. Pero walang kaalam-alam si Raymond na kabaligtaran ang sinabi ni Divina dahil sa totoo ay si Charlene ay walang balak na i-give up ang kanyang pamilya lalong-lalo na dito sa kay Divina. Paano maipaglaban ni Charlene ang kanyang pamilya gayong nandyan si Divina at Sonia na laging nagbabantay sa kay Raymond? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.